Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Nagkita sina Ye Ching at Joe Tung sa underground training field na nakalaan para sa mga transferee, isang lugar na tahimik ngunit mabigat ang presensya, na para bang mismong lupa ay sanay na sa dugo at pawis ng mga lumalakas dito. Nang magharap na sila, tahasang tinanong ni Ye Ching si Joe Tung kung ano ang kanyang nararamdaman. Parang, nakatanggap ako ng bagong katawan, sagot ni Joe Tung habang nakatulala at dahan-dahang tinititigan ang sarili niyang mga palad, bakas sa mukha ang hindi maipaliwanag na paghanga. Pagkainom ko ng potion, agad itong yumapekto. Ramdam ko kung paano gumaling ang lahat ng lumang sugat ko, parang hindi man lang sila kailanman umiral. Tahimik na pinagmamasdan ni Ye Ching ang kanyang kaibigan, saka nagsalita sa isang mahinahon ngunit seryosong tono, halatang nais nitong ipaliwanag ang mas malalim na dahilan sa likod ng nangyari. Sa mundo ng abyss, ang Constitution ang pangunahing attribute na nagtatakda ng physical resistance ng isang katawan, paliwanag niya. Kapag mababa ang Constitution, sapat na ang isang malakas na tama para mag-iwan ng permanenteng pinsala, mga sugat na hindi basta-basta naghihilom, gaano man kalakas ang maging tao. Habang dahan-dahang nag-uunat ng katawan si Joe Tung, para bang sinusubukan niyang sanayin ang bago niyang lakas, nagsimula siyang magpaliwanag. Kahit paulit-ulit pang gamutin ng healer ang isang tao at manatiling buo ang HP, ang permanent damage na naiipon sa paglipas ng panahon ay hindi basta nawawala, wika niya. Unti-unti nitong kinakain ang maximum life force. At kapag bumaba iyon, maaari itong bumaba magpakailanman. Ibig sabihin, ang kabuuan ng katawan ko ngayon ay mas malakas kaysa dati. Tumango si Ye Ching, malinaw na sang-ayon sa punto ng kanyang kaibigan, ngunit may bahid ng pag-iingat ang kanyang mga mata. Tama iyon, sagot niya. Pero hindi pa iyon ang buong katotohanan. Napakunot ang noo ni Joe Tung, halatang naguluhan sa sinabi nito. Kung tumaas ang attributes ko, mas malakas ako, sabi niya, may bahagyang kumpiyansa sa boses. Hindi ba ganoon iyon? Sumagot si Ye Ching ng diretso at walang paligoy. Ang attribute growth ay para lamang sa physical strength enang, paliwanag niya. Sa mundo ng abyss, ang pakikipaglaban sa mga halimaw ay hindi lang nasusukat sa raw statistics. Kailangan mo rin ng isip, at higit sa lahat, awareness. Kasabay ng kanyang mga salita, inilabas niya ang kanyang mga sandata. Ang tunog ng metal ay umalingaw sa ilalim ng lupa, tila babala. Bawat high-level monster sa abyss ay may isa o higit pang mechanisms, dagdag niya. Kung hindi mo malulutas ang puzzle sa likod ng mga mekanismong iyon, walang silbi ang attribute advantage mo. Sa ganitong mundo, ang kay-abangan lang ang magdadala sa iyo sa kamatayang walang bakas. Bigla siyang sumugod upang atakihin si Joe Tung. Ang ekspresyon ni Ye Ching ay naging matigas at seryoso, wala ni katiting na pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nagulat si Joe Tung at agad na hinugot ang kanyang espada, ngunit sa sandaling iyon ay parang may pumihil sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw mula sa kinatatayuan niya, para bang nilamon ng bigat ng sitwasyon ang kanyang mga paa. Habang papalapit si Ye Ching, kinakabahan niyang naitanong, anong ginagawa mo? Sumagot si Ye Ching habang nasa arena, halos katapat na ni Joe Tung ang kanyang posisyon, napakalapit, sapat para maramdaman ang pressure ng kanyang presensya. Pinababa ko na ang sarili kong attributes gamit ang trash ring, malamig niyang paliwanag. Nasa antas na bahagyang mas mababa na ako kaysa sayo. Kaya hindi mo kailangang mabahala sa atake ko. Isang galaw lang ang ginawa ni Ye Ching. Sa isang kisap mata, na-disarm si Joe Tung, lumipad palayo ang espada mula sa kanyang kamay at tumilapon sa sahig ng training field.
Nanlaki ang mga mata niya sa gulat, at tuluyang nanigas ang kanyang katawan, hindi pa rin makagalaw mula sa pagkabigla. Itinapat ni Ye Qing ang dulo ng kanyang mga espada malapit sa lalamunan ni Zhou Tong. Isang maling galaw lang ay sapat na para tapusin ang lahat. Pinagpawisan si Zhou Tong. Ramdam niya ang lamig ng talam at ang bigat ng sitwasyon, dahilan upang manatili siyang nakapirmi, parang estatwang naghihintay ng hatol. Sa isang seryosong tinig, sinabi niya kay Ye Qing, "Atakihin mo ako ng buong lakas mo. Gusto kong maramdaman mo ang mentality ng isang pumatay." Tuluyang naguluhan si Zhou Tong at nagtanong, nanginginig ang boses habang nakaharap kay Ye Qing. "Anong ginagawa mo?" Sabi niya. "Akala ko ba ituturo mo sakin ang combat skills? Bakit kailangan ko pang magkaroon ng killer mindset?" Hindi niya maitago ang takot na malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Bilang sagot, iwinasiwas ni Ye Qing ang hawak niyang sandata. Ang malamig na hangin na dala ng galaw ay sapat para mapa-atras si Zhou Tong nang hindi sinasadya. Kasunod noon, mariing pinadyak ni Ye Qing ang kanyang kaliwang paa, sumabog ang alikabok sa paligid, tila hudyat ng pagsisimula ng isang tunay na labanan. Unti-unting tumindi ang tensyon sa pagitan nila, mabigat at halos nakakasakal. "Kung talagang ayaw mong patayin ako," mariing wika ni Ye Qing, bakas ang galit at walang bahid ng biro sa kanyang mukha. "Ang mamamatay ay ikaw." Nilamon ng takot si Zhou Tong. Nanginginig niyang naitanong, "Ito ba'y ilusyon?" Tinitigan niya ang anyo ni Ye Qing, ang presensya nito ay nakakatindig balahibo. "Ang itsura mo, parang tunay na demonyo." Sa puntong iyon, tuluyan nang nawalan ng pasensya si Ye Qing. Sumigaw siya, nangingibabaw ang boses sa buong training field. "Hawakan mo ang espada mo." Napatigil si Zhou Tong sa biglaang sigaw. Natataranta ngunit pilit nagpapakatatag, mabilis siyang tumugon, sige." Agad siyang tumakbo upang kunin ang espada, habang sa isip niya ay umuugong ang isang pag-asa, na baka nga, matapos uminom ng potion, ay bahagyan na siyang lumakas. Agad na sumugod si Ye Qing, mabilis at diretso, patakbong tinahak ang direksyon ni Zhou Tong na para bang wala ng balak maghintay pa. Nang maramdaman ni Zhou Tong ang presensyang papalapit, mabilis siyang napalingon. Ngunit huli na, sa mismong sandaling mahigpit pa lamang niyang nahahawakan ang espada at tuluyan siyang lumingon, naroon na si Ye Qing, nakatayo mismo sa kanyang harapan. Napakalapit. Walang distansya, walang oras para mag-isip. Sumigaw si Ye Qing habang inilulunsad ang kanyang atake, "Kahit na naabot mo na ang requirements ng agility mo, ang sandaling iyon ng pag-aalinlangan ang mag-aalis sa'yo ng ideal timing para kumilos." Sumalpok ang kanilang mga sandata. Umalangaw-ngaw ang tunog ng bakal sa loob ng underground training field. Napaatras si Zhou Tong habang nakadepensa. Doon niya tuluyang napagtanto ang katotohanan, kahit pa pinababa ni Ye Qing ang sarili nitong lakas sa ika-20 ng normal, hindi pa rin niya ito kayang labanan. At kahit naramdam niyang mas malakas na siya kaysa dati, halos imposibleng habulin ang antas ni Ye Qing, gaano man siya magsumikap. Isang sandali siyang nag-alinlangan. Hindi pa rin ba sapat? Ganito pa rin ba kalayo ang agwat? Ngunit sa gitna ng pagdududa, pinili ni Zhou Tong ang tapang. Mariin niyang hinigpitan ang hawak sa espada at buong lakas na sinubukang umatake kay Ye Qing, ibinuhos ang lahat ng kanyang determinasyon sa isang galaw. Walang epekto. Sa isang iglap, isang mabilis at eksaktong galaw, muli siyang na-disarm ni Ye Qing. Lumipad ang espada mula sa kamay ni Zhou Tong, at kasabay nito ay muling gumuho ang kanyang depensa. Lumipad ang espada ni Zhou Tong patungo sa malayong bahagi ng silid habang siya naman ay tuluyang natamba sa sahig. Umalangaw-ngaw ang tunog ng bakal bago tuluyang manahimik ang paligid. Binalot ng takot si Zhou Tong. Inakala niyang susundan pa iyon ng isa pang atake, kaya napasigaw siya ng walang pag-aatubili, "Panalo ka na, tinatanggap ko ang pagkatalo ko." Ngunit hindi man lang pinansin ni Ye Qing ang pagsuko. Sa halip, malamig ang kanyang tinig ng utusan niya ito, "Kunin mo ulit ang espada mo." Napalunok si Zhou Tong.
Sa gitna ng tensyon, humiling siya, halos nagmamakaawa, hayaan mo muna akong uminom ulit ng potion, sabi niya, basang-basa na ng pawis ang kanyang noo. Basta lumakas lang ako, tatanggapin ko ang kahit anong side effects. Tumitig si Ye Qing sa kanya, seryoso at matalim ang mga mata. Bakit gusto mo talagang lumakas? Nabigla si Zhou Tong sa tanong. Para bang biglang huminto ang mundo sa paligid niya. Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang sandali bago tuluyang magsalita. Para, hindi na ako pagtawanan ng iba. Sagot niya sa wakas, mabigat ngunit tapat ang boses. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ye Qing. May iba pa bang dahilan? Huminga ng malalim si Zhou Tong at nagpatuloy, mas buo na ang loob. Sinabi niyang nais din niyang lumakas upang balang araw ay makapwesto siya sa gitna ng entablado, na hindi na lamang isang tagamasid, kundi ang pangunahing bida. Muli siyang tinanong ni Ye Qing, tila sinusubok ang lalim ng kanyang determinasyon, kung may iba pa ba siyang dahilan. At sa huli, inamin ni Zhou Tong na nais niyang maging isang di matitinag na puwersa, isang presensyang hindi kayang baliwalain, at makamit ang pagkilala ng lahat. Tumingin siya kay Ye Qing at nagtanong, may halong pag-aalinlangan at pag-asa sa boses. Hindi ba sapat ang mga dahilan na iyon? Tahimik ngunit mabigat ang tinig ni Ye Qing habang siya'y nagpaliwanag. Sinabi niyang ang labis na pagkahumaling sa pagiging malakas ay may kakayahang baguhin ang isang tao, unti-unting habarin ang kanyang pagkatao hanggang sa tuluyan na lamang siyang maging isang halimaw. Bilang babala, binanggit niya ang pangalan ni Caesar ng Blood Red Moon, isang nilalang na minsang isinakripisyo ang lahat kapalit ng kapangyarihan, at sa huli ay nalunod sa sariling ambisyon, tuluyang nalugmok sa kailaliman ng abis. Seryoso ako, mariing wika ni Ye Qing. Ayokong makita ang kaibigan ko na mauwi sa parehong landas. Dahan-daang bumaba ang tingin ni Zhou Tong, nakatuon ang mga mata sa sahig na tila doon niya hinahanap ang sagot. Sa mahinang tinig, nagtanong siya, kung ganoon, ano ba talaga ang ibig mong sabihin sa pagiging malakas? Lumuhod si Ye Qing sa harap niya. Maingat niyang inilagay ang kamay sa balikat ng kanyang kaibigan, isang simpleng kilos, ngunit pon ng bigat at malasakit. Ang mabuhay ng maayos, sagot niya. Nanlaki ang mga mata ni Zhou Tong. Napatingala siya, halatang nabigla, bago muling magtanong, seryoso ka ba? Ganoon lang. Tunay na seryoso, tugon ni Ye Qing, walang pag-aalinlangan. Para mabuhay ng maayos, hindi mo kailangang manguna sa lahat ng transfers. Hindi mo kailangang ilagay ang sarili mo sa bingit ng kamatayan para lang makuha ang pagkilala ng lahat. Binigyang diin niya na ang tanging hangarin niya ay makita ang kaibigan niyang lumakas, hindi para maghari, kundi para mabuhay ng maayos sa mundong hindi nagbibigay ng ikalawang pagkakataon. Idinugtong pa niya na ayaw niyang ang pagnanais ni Zhou Tong na maging malakas ay maging isang panghabang buhay na obsession. Hindi ito tungkol sa pagsakop sa abis, sabi niya, kundi tungkol sa hindi maliga sa loob nito. Napatigil si Zhou Tong. Tumahimik ang paligid habang unti-unting lumalim ang kanyang pag-iisip, pinagninilayan ang bigat ng mga salitang binitawan ni Ye Qing. Inangat ni Ye Qing ang isang bagong potion at iniabot ito kay Zhou Tong. Saglit na, natigilan si Zhou Tong, ang mga matay kumislap sa paghanga, sa isip niya, baka isang lagok pa lang ay muling tataas ang kanyang mga attributes, at mas mapapalapit siya sa lakas na minimithi niya noon. Inunat niya ang isang kamay upang kunin ang bote, ngunit huminto ito sa ere bago pa man niya mahawakan ang salamin. Parang may bamigat sa kanyang dibdib. Bigla niyang inilayo ang kamay at umiling. Sapat na ang lakas ko, wika niya, tahimik ngunit matatag. Ang natitirang bahagi ng landas ko, lalakarin ko na sa sarili kong mga paa. Isinuksok niya ang bote palayo, saka muling inilabas ang espada. Humarap siya kay Ye Qing at humiling ng isa pang round. Sinabi niyang kahit ang kaharap niya ay ang pinahinang bersyon ni Ye Qing, lalapitan niya ito ng may lubos na pag-iingat, sapagkat kailangan pa nilang makapasok sa abis at, higit sa lahat, makalabas ng buhay. Ngumiti si Ye Qing sa narinig.
Hindi malaki, hindi mapagmataas. Isang ngiting puno ng pagkilala. Matalinong mga salita, sabi niya. Samantala, mula sa loob ng subspace, tahimik silang pinagmamasdan ni Novelas. Napabuntong hininga siya at tila walang pakialam na nagkomento. Parang huling pahayag ng buhay iyon. Kahit ano pa ang mangyari, may 3 araw na lang siyang mabubuhay. Bahagya niyang itinaas ang isang daliri, waring nagkukwenta. Ayon sa kalkulasyon, ang tsansa niyang mabuhay ay hindi hihigit sa 0.000017% o baka mas mataas pa. Nagkibit-balikat si Novelas, bahagyang nagtataka kung hindi pa ba tuluyang nauubos ang bisa ng potion na ininom ni Jotong. Kanina lamang, nang inumin ni Jotong ang potion, bigla siyang tumayo, isang kilos na ikinagulat ng lahat. Ang Dragon Mouthwash ay isang bahagyang hinandang potion, bukod sa inaasahang epekto nito, taglay nito ang mga chaotic at random na side effects na imposibleng matukoy ng maaga. Ang mga iyon ay malalaman lamang, matapos na itong inumin. Pag inom niya, agad na lumabas ang isang notification, tila ipinapahiwatig nitong na-nullify ang epekto ng potion. Dahil doon, napakunot ang noo ni Yetching, hindi maiwasang mag-isip kung parang isang bote lang ba ng karaniwang tubig ang ininom ng kanyang kaibigan. Kasunod nito, umubo si Jotong. Agad na lumapit si Yetching, halatang nag-aalala, at tinanong kung ayos lang ba siya. Ngunit sa halip na sakit, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Jotong. May kakaibang ningning ang kanyang mga mata habang sumagot. Oo, gumana ng husto ang potion, pakiramdam ko ay maayos na muli ang aking pangangatawan. Kasabay ng kanyang mga salita, muling umilo ang system. Mas mahigit, drank a bottle of unknown potion. Activating Bard's anecdotal knowledge. Explored an unknown item and gained isang experience point. Ang experience bar, na kanina'y nasa 99.99%, ay tuluyang umakyat sa 100%. Level up. Napahiyaw sa tuwa si Jotong, puno ng sigla habang sinasabi na handa na siyang bumalik sa laban. Pinagmamasdan siya ng lahat, at sa loob-loob ni Yetching ay nakahinga siya ng maluwag. Buti na lang, naisip niya, hindi lethal ang side effect, hindi instant death. Isang magandang balita iyon sa mundong bihirang magbigay ng awa. Mula sa subspace, nagtanong si Novelas kung tinutokso lang ba siya ni Yetching noong sinabi nitong marumi ang mouthwash. Ngunit agad niyang idinugtong na mukhang hindi iyon ang kaso. Patuloy na nagmasid si Novelas, halatang naguguluhan. Dapat wala itong bisa, bulong niya sa sarili. Pero tila nagtrabaho ng maayos ang potion. Sandaling natahimik bago siya muling magsalita, may bahid ng pagtataka sa tinig. Mayroon ba talagang espesyal na recovery ability ang lahi ng tao? Tahimik na nagmuni-muni si Yetching, pinagninilayan ang nangyari. Para sa kanya, tila isang milagro ang kaganapan. Paano kaya mauunawaan ng isang nilalang na reclusive, na nakatira sa kayamanan ng Dragon, ang isang milagro na para sa mga tao? Iniisip niya sa sarili. Napangiti si Novelas sa obserbasyon ni Yetching at humingi ng paliwanag. Ano ba ang milagro na iyon? Tanong niya, may bahid ng curiosity. Ngumiti si Yetching, simpleng ngunit puno ng lalim ang tugon. Kailangan mo lamang mamuhay gamit ang lahat ng iyong lakas at kalooban, at darating ang mga milagro. Pagkatapos, sa loob ng gusali ng World Guild, pumasok si Yetching habang abala ang ibang hunter sa kani-kanilang gawain. Sa pintuan, natagpuan niya si Xiaofeng, at sa sandaling nagtama ang kanilang mga tingin, agad na lumitaw ang tensyon. Nag-init agad ang ulo ni Xiaofeng. Tinawag niya si Yetching na bastos, halatang naiinis. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti si Yetching at bumati. Matagal na simula nang huli tayong nagkita. Napakunot ang noo ni Xiaofeng. Ang tono niya ay mapang-analisa at may pag-aalinlangan. Ano bang ibig mong sabihin? Karaniwan ang pangungusap na iyon sa pagitan ng mga kaaway na magtatagpo. Dagdag pa niya, na may halong pagtataka at galit. Hindi ko inaasahan na makikita ka dito sa World Guild.
Sa wakas ba, nagpasya ka ng maghanap ng backer para sa sarili mo?